Hello. Kami kung may Hello bro, hello bro. Hello, hello bro, good evening. tanong ako. Hello bro, mahina signal mo bro. Hello? Hello bro. Hello bro. Ayun. Bro Islam? Malino ba ang linya ko dyan? Salita ka. Hello? Kaya, nakilala ko yan. Malakas ba? Hello? Naririnig ba ako dyan? Hindi nga ako narinig eh. Wala tayong magagawa niya. Hello? Hello? Oh, hello bro. Narinig ako dyan bro? Dinig ka dito, brother Tato. Ay, Dinig ka hello. dito, pero yata yun. Hello bro, ano natin bro? May mga tanong? Oo, meron akong tanong. Ano yan bro? Okay. Dinig na, brother Max. Okay, ito, brother Tato, ang unang tanong. Ano po ang personal name ng Almighty God? Ano yan? Ano yun? Ano ang? Ano ang personal name ng Almighty God? Okay, ang Almighty God wala siyang personal name. Unang-una, ang Almighty God wala siyang personal name. Kaya nga sa Biblia, maraming tawag sa kanya, Lord of the Host, Almighty God. Meron ding tinatawag na Yahweh. Meron ding Elohim, meron ding Adonai. So wala talaga siyang personal name, bro. Okay, maraming salamat. Okay. Wala daw personal name ang Almighty God. Okay. Jesus ba? Personal name. Hindi. Putol-putol, hindi ko maintindihan gaano. Ang Jesus ba? Jesus. Oo, yung Jesus, personal name ba yan? Yes or no? Yung Jesus? Yung Jesus? Okay. Yung Jesus, personal name yun. Ang Jesus ba or yes? Ha? Tama. Ano yan? Personal name ang Jesus at ang Almighty God ay walang personal name. Sa makatwid, Brother Jando, ang Jesus ay hindi personal name ng Diyos. Tama o mali? Ay, sa amin kasi bro, pag sinabing Almighty God, pwedeng itukoy sa anak, pwedeng itukoy sa ama. Ngayon, kapag Muslim kasi nagtatanong kasi, ang mindset ng Muslim, isa lang na persona. Kaya kapag sinabi niyo Almighty God, ang ina-adapt ko yan, yung mindset ninyo na isang persona lang. So referring yan doon sa Ama. Pag sinabi sa Ama, wala siyang personal name. Iba naman si Jesus Christ. Si Jesus Christ naman, may personal name Jesus Christ. Pero Almighty God siya. Oh. Pero hindi siya yung Ama. O yan ang amin bro ha. Hindi si Jesus Christ ang Ama, iba ang Ama, iba yung anak. Yan ang aming katuruan bro. So, alin sa dalawang sagot mo, mali. Yung hindi personal name, walang personal name ang Almighty God or meron? Walang mali sa sagot ko. Sabi ko sa inyo sa amin, pag sinabing Almighty God, pwedeng i-refer sa Ama, pwedeng i-refer sa Anak. Kung ang Almighty God ay naka-refer sa Ama, wala siyang personal name. Pero kung ang Almighty God naka-refer sa Anak, meron siyang
personal name. Yeah, walang mali sa sinasabi ko. Problema lang kung mali yung unawa mo. Next question. Okay, ulitin ko. May personal name ba ang Almighty God? Yes or no? Kung ito'y tumutukoy sa Ama, bro, wala siyang personal name. Ulitin ko ha. Wala akong Kung may ito tatanong ay Almighty God. tumahimik ka muna, bro. Tumasagot ako, bro. Tatanong ka eh. Bro, nagtatanong ka eh. Bro, nagtatanong ka, bro. Brother Jando, Bro, nagtatanong ka, sumasagot pa ako rito. Wag kang sumabay. Bro, sumasagot ako rito. Kung ang tanong mo ay tumutukoy sa Ama, wala siyang personal name. Tama, wag mo akong dagdagan, wag mo akong istroman. Ay bro, pasensya ka na bro ha. Sa amin kasi bro, ang Almighty God bro, may 3 persona. Bro, bro Islam, sa amin sa Kristyanismo, pag sinabing Almighty God, may 3 persona yan. Sa inyo kasi isang persona lang eh. Kaya wag nyo kaming ilagay sa mindset nyo, bro. Bro, wag mo kaming ilagay sa mindset nyo. Teka muna, bro. Mayroon Teka muna. personal name. Wait lang muna kasi sinasabayan tayo eh. Huwag kang sumabay. Paano mauunawaan ng mga nanonood kung sinasabayan mo ako? Yan ha. Eto, sa amin sa Katoliko, ang Almighty God may 3 persona. Hindi yan gaya sa inyo sa Islam, ang Almighty God nyo, isa lang persona. Kaya tinanungin mo ako, ang Almighty God ba may personal name? Ang sagot ko, eto. Kung ang Almighty God na yan ay referring sa Ama, wala siyang personal name. Pero kung yan ay referring sa anak, meron siyang personal name. Wala akong sinasabing may 3 Diyos. Sabi ko, may 3 persona ang isang Diyos. Yun ang sa amin, bro. Yo, magtanong ka, bro. Hayaan mo ko sumagot. Kasi pag sinasabayan mo ko, hindi ako makasagot. Pero yung tanong mo, paulit-ulit lang naman. Kaya hayaan mo ko makasagot, saka na lang mag-follow up question. Okay? O, next question. Unmute mo na. So ito, personal name ng Almighty God. Ang tanong ko sa'yo kanina, first question ko pala, mayroon bang personal name ang Almighty God? Sabi mo, wala. Ngayon, sabi mo, meron. Alin doon ang maling sabot mo? Yung meron o yung wala? Walang mali doon. Yan ha. Sinagot ko na ha. Walang mali doon. Bro, sumasagot ako. Bro, sinagot ko yung tanong mo. Tanong mo ha. Sabi ko walang mali doon. Kung ang Almighty God referring sa Ama, wala siyang personal name. Kung ang Almighty God referring sa anak, meron siyang personal name. Kasi sa amin sa Katoliko, yung Ama hindi siya yung anak, yung anak hindi siya yung Ama. Magkaibang persona sila. Pero yung Ama, walang personal name. Yung anak, merong personal name. Kaya, walang mali sa aking sagot. O, next question. Marami yung... Okay. So, saang talata ng Biblia nakasulat ang Holy Spirit ay Almighty God? Bigyan mo ko isang talata. Bro, naniniwala ka bro sa Bible? Sige, bro. May talata ba doon, Brother Romel? Nagtatanong siya saan daw mababasa sa Biblia. Ang tanong muna, naniniwala ba siya sa Bible? Naniniwala siguro. Pero kung di siya maniniwala, useless. Gando, sagutin mo yung tanong. Saan sa Biblia, yan mo ang talata, tinawag na Almighty God at nagpakilalang Almighty God ang Holy Spirit? Eto bro, sa amin bro, pag sinabi kasing God, bro, sa amin kasi bro, pag sinabi kasing God, Almighty talaga yon. Wala namang God sa amin na hindi Almighty. Magtatanong lang ako sa kanya, Brother Jando. Wait lang muna. Hindi sasagot yan, Brother John Ray. Kasi tinawag na Almighty
God ang Holy Spirit at nag-angkin na Almighty God siya, nag-angkin ng Holy Spirit siya ang Almighty God. Ang sabi sa Biblia, bro, kapag nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, nagsinungaling ka sa Diyos. Yes. Yun Acts ang 5:3-4. nasa yun ang nasa Biblia, bro. Pag nagsinungaling ka sa bro, tumahimik ka muna. Hayaan mo ko sumagot kasi tinatanong mo yung aral namin eh. Huwag mo akong ipasok sa mindset ninyong Muslim. Bro, sumasagot ako, bro. Bro, sumasagot ako batay sa katuruan namin. Wag mong limitahan. Okay? Sasagot ako batay sa katuruan namin, wag mo ko lilimitahan. Wag mo ko kontrolin ng mga sagot ko. Ulitin ko ha. Sa Biblia, kapag nagsinungaling, bro, sa Biblia, kapag nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, nagsinungaling ka sa Diyos. Ibig sabihin, kapag nagsinungaling ka sa Espiritu Santo, sa Diyos ka nagsisinungaling. Ngayon, ang Diyos sa aming mga Kristiyano, Almighty talaga yon. Hindi kami Bible alone para hanapan mo na letra por letra. Sige bro, basahin natin yung sinasabi mo bro Jando. Kasi basta naniniwala sa Bible, basahin natin. Sige, ano talata? Gawa 3. Acts 5. 5. 3 hanggang 4. 3 hanggang 4. Eto. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilihan mo ng lupa? Sa talatang ito, si Ananias nagsinungaling sa Espiritu Santo. Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang maipagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin yon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang magsinungaling ka sa Espiritu Santo, sa Diyos ka nagsinungaling. Ngayon, pag sinasabi kasing Diyos, Almighty talaga yan. Kahit pa sa Islam, pag sinabing Diyos, talagang Almighty yan. Sa amin sa Katoliko, pag sinabing Diyos, Almighty talaga yan. Berjando. Brother John Ray. Ako muna sumagot, bro. Para maunawaan niya, kinakailangan natin siyang tanungin. Sangayon ka ba, kapatid na Islam, na ang kinakilala naming Diyos ay si Yahweh? Kapatid. Sagutin ninyo ang tanong. Sabi ko lang Kaya nga, saglit, ako muna, Brother, ako muna makipag-deal, bro. Ako muna makipag-deal para hindi magkasapawan. Sangayon nga, kaya nga, di ba ang tanong mo, saan mababasa na Almighty God ang Holy Spirit? Yan ang tanong mo, di ba? Bro, makinig ka sa tanong. Sige. Meron ba talata sa Biblia nagpakilala ang Holy Spirit o ang Almighty God? Yes. Or no? Meron, wala? Yes, bro. Ganito kasi kami ang magpapaalam sa iyo kasi ang Biblia amin 'yan, no? Ang kahit pa wala kang mabasa na ang Holy Spirit ay mighty God, naniniwala kami na ang Diyos namin si Yahweh mighty God. Kaya nga tanungin mo na kita. Naniniwala ka ba na sa aral namin ang si Yahweh ang mighty God namin si Yahweh? Naniniwala ka o hindi ka naniniwala? Next question, bro. Naniniwala ka ba na sa aral namin ang mighty God namin si Yahweh? Naniniwala ka o hindi ka naniniwala? Hindi, nagtanong ka sa aral namin. Sinagot kita. Na sa aral namin ang mighty God namin si Yahweh. Counter question para masagot ang tanong mo. Naniniwala ka ba, bro, sa pahayag namin na ang mighty God namin, Almighty God namin, si Yahweh? Naniniwala ka dyan o hindi ka naniniwala? Okay. Huwag kang magtanong sa amin. Ayan, sinasabi ko. Saglit lang kasi para kung ayaw mong sumagot sa tanong, umalis ka na lang dito. Bro, next question, bro. Para malaman mo na ang Holy Spirit is mighty God. Kasi kami bro, amin yung Bible, hindi namin aral na kinakailangan basahin letra por letra sa Bible. Kasi kung tatanungin kita ngayon sa Quran nyo, tatakbo ka na naman tulad nung isang Muslim na pumasok dito.
yun. Bro John Ray, sabi niya bro John Ray. Sabi niya daw next question daw. Bro, sandali lang po. Sabi kasi bro John Ray ni Brother Muslim ay next question daw. Dito kasi sa punto por punto, if you say next question, ibig sabihin tama na yung sagot natin, naunawaan niya na, tumpak yung sagot natin. Yun yung ibig sabihin ng next question eh. Next question na ba bro? Ninyo, Bro Islam. Ito lang wag kang magtanong bro, wag kang magtanong na hindi mo kayang panindigan pag ikaw ang tatanungin. Yan lang ang payo ko sa iyo kasi nung una may pumasok dito na Muslim, ganyan siya magtanong katulad mo, nung tinanong siya tumakbo. Okay? Una, bago ka magtanong na saan mababasa, papaalalahanan ka namin, hindi namin aral na kinakailangang mabasa letra por letra sa Biblia. Yes. Okay? Aral namin ang tinatanong mo, kaya wag mo kaming hadlangan kung paano namin sasagutin ang tanong mo. Ngayon, para malaman mo na ang Holy Spirit, ay mighty God, naniniwala ka ba na ang sagot namin, si Yahweh ang mighty God? Naniniwala ka o hindi? Ano nga yung maniniwala kung walang pinibig sa Bible? Okay bro, ito bro. Okay. Sige. Sabi nila, yung unang tanong ko, sabi ko, mayroon bang personal name ang Almighty God? Sabi niya, wala to. Wag na yan kasi nandito ka na sa Holy Spirit. Okay? Sa Holy Spirit ka nagtanong. So, ngayon ang tanong mo kasi wala ako kaganina. Ngayon lang ako nakarinig sa tanong. Ang narinig ko lang na tanong mo, Almighty God ba ang Holy Spirit? Hindi nga. Kasi nga ako ang sumasagot ngayon. No? Ako ang sumasagot ngayon, bro. Makinig ka muna. Una-una, bro, ang tanong mo, Bible, hindi pwede na ikaw ang masunod. Kasi hindi ka naman naniniwala sa Bible. Alright? Kaya nga paalalahanan kita na ang aral namin hindi sa kung saan mabasa sa Bible para ka maniwala. Alright? Pero naniniwala kami na ang Holy Spirit ay ang mighty God. Ngayon, ang question ko sa'yo, counter question to, oo lang o hindi. Kasi naniniwala kami na ang Holy Spirit is mighty God. Ngayon, naniniwala ka ba na si Yahweh ay mighty God? Oo o hindi? Ito na yung tanong. Sabi ko sa'yo, hindi sasagot yan Brother John Ray. Kita na halata naman din na ganito na lang. Para for the sake na lang sa mga manonood Brother Jando, wag mo muna siyang pasalitain. Hayaan mo kung umali siya, hindi niya kaya yung sagot natin. Okay, baka sabihin niya kasi wala tayong batayan na ang Holy Spirit is mighty God. Alright? Meron tayong batayan. Ang problema lang ayaw niyang tanggapin. Ang aral ng simbahan, ang Diyos ay iisa na may tatlong persona. Ang Ama, Anak, at ang Holy Spirit. Ngayon, ang question niya, may mababasa ba na mighty God ang Holy Spirit? Kung ang tanong mo mababasa, wala. Pero ang paniwala namin, ang Holy Spirit is mighty God at patutunayan ko yan. Kaya nga tinanong kita kung tanggap mo ba ang sagot na si Yahweh is Almighty God. Kasi yan ang Diyos namin. So, dahil hindi ka sumasagot, ako na lang ang sasagot sa tanong ko. Si Yahweh is Almighty God. Alright? Ito ang sinabi ni Isaiah sa kanyang sulat. Isaiah 6:8 hanggang 10. Ito hulat ni Isaiah. Sabi dito, at narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sinong tinig ang narinig ni Isaiah, bro? Romel? Yahweh. Na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. At sinabi niya, sino ang nagsabi nito? Si Yahweh. Humayo ka, tandaan niyo ano ang sasabihin ni Yahweh Humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa para itong Muslim na nagtanong ngayon. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Tandaan niyo mga pananalita na ito. Papurulin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig, iyong ring takpan,
bulagin mo sila upang hindi makakita. Kawawa itong kapatid natin to kasi binulag. Upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa, kundi baka magbalik loob sila at sila'y paggalingin ko pa. So, tandaan niyo ang pangungusap ng nag-utos. Sino yung nag-utos, Brother Romel? Si Yahweh. Si Yahweh. Question, sinong Yahweh to, kapatid? Based sa aral namin, kasi nagtanong ka sa aral namin, sinong Yahweh yan na nag-utos na pumunta sa mga tao at pagsabihan ng mga bagay na ito? Sinong Yahweh yon? Ang Ama, Anak, o ang Diyos Espiritu? Tanong ko sa'yo. Hindi na sasagot yan, Brother John Ray. O, sige, direktan lang natin sagutin. Ano? Ang katuparan yan, ang sagot ko sa'yo, yan ay ang Holy Spirit. Kaya nga, ang Holy Spirit is God Almighty. Dahil si Yahweh is God Almighty. Okay? O, saan mababasa? Gawa 28, 25, 27. Ito ang sinabi ni San Pablo. Okay. O, ito. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo. Sino daw ang tama, Brother Romel? Ang Espiritu Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Kaninong propeta? Isaiah. Isaias. Ito ang sinabi ni Propeta Isaias. Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin sa kanila, makinig kayo nang makinig, ngunit hindi kayo makakaunawa. Ito ba ang sinabi ni Isaias, bro? Yes. Ito bang utos ni Yahweh? Yes, absolutely. Almighty God ba si Yahweh? Yes. Yes. Almighty God ba ang Holy Spirit? Yes. Yes. Oh. Ngayon, kapatid, naunawaan mo na o ikaw isa ka doon sa sinabi na hindi nakakaunawa? Ayaw niyang unawain yan, Bro John Meron din isang Ray. talata na ang Holy Spirit ay God. Ito pala, baka ito yung gusto niyang anuhin. Almighty God daw ba rin dyan? Almighty God. Yes. Acts chapter 5 verse 3 to 4 NIV English, bro. Sige. Holy Saan mo version daw? talaga God. Yan. Sige, God NIV. talaga, Holy Spirit. Sige, Acts chapter 5 verse 3 to 4. NIV. Ang sabi ganito, Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have Mas doon, kept You have lied to the Holy Spirit. Yeah. Ano yan, Holy Spirit. And then? and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn't it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. Oh. Co-opter ng Holy Spirit, ano sinabi niya sa Holy Spirit? God. Tapos ang kaso. So ano, andyan ka pa? Or ikaw yung sinabi ni Isaias na mga taong hindi nakakaunawa? Butata. Holy Spirit. So naunawaan mo na ngayon, kapatid, na ang Holy Spirit is mighty God. Almighty God ang Holy Spirit. Holy Spirit, and then later on, you lied to God. O yan. Ano bro? Ano kapatid? Naririnig ko ako, naririnig ako. Yes, naririnig. Kaso lang mahina yung ano ngayon. Bro, kapatid na Islam. Naghanap ka kaganina na saan mababasa na Almighty God ang Holy Spirit. Pinaliwanagan kita. Tatanong kayo na pag mong i-apply sa akin ang sagot mo. Ikaw po yung tanong. Wala akong pakialam kung hindi mo tatanggapin. Sinagot kita for the sake ng mga manonood. Kasi isa ka sa sinabi na hindi nakakaunawa. Yan, hindi sa akin tanong yung ina-address mo. Ano? Pangit yung mic mo kasi hindi maano yung mic mo. Ano sabi mo? Pero ano kasi yan, Brother John Ray, by channel ba? Yung may hawak ng Bro Islam, meron siyang cellphone. Tapos yung nagtatanong sa ating Muslim na sa kabilang linya yun. Parang ano? Tinatapat niya sa cellphone niya. Kaya palang pangit ang signal. Kaya yun ang dating ng kanyang boses. Okay, so ulitin ko muna bro para maunawaan mo ha. Ang tanong mo kasi kaganina saan mababasa na ang Holy Spirit, makinig ka nga para nga maunawaan mo. Ang tanong mo kaganina saan mababasa na sinabi ang Holy Spirit al Almighty God. Kaya nga dinirekta ka namin na hindi namin aral na mababasa kaya totoo. O dapat paniwalaan ang mga nababasa lang. Kaya nga sinagot namin yan direkta. Pero pinaliwanag ko sa iyo na ang Holy Spirit ay Almighty God kasi sa amin si Yahweh ang Almighty God.
na nag-utos kay Isaias na pasabihan ng mga tao na katulad mo hindi nakakaunawa. Ngayon, pinaliwanag ni San Pablo na yung Yahweh pala na nag-utos kay Isaias, yun ang Holy Spirit. So, ang Holy Spirit is Almighty God because Yahweh is the Almighty God of our belief. So, nasagot ang tanong mo. Next question. Brad Jando, Yes, Brother Wendell. sobrang ng lagbas natin. Sobrang nalagpasan natin. Ayun, 11:22 na. Ayun, so, Bro Islam, kaya next time, ito yung saksak nyo sa isip nyo, ano? Kapag kayo Muslim, nagtanong kayo sa aming mga Kristiyano, sasagot kami batay sa aming turo. Huwag nyo kaming ipasok dyan sa mindset nyo dahil hindi tayo pareho ng mindset. Ang mindset nyo kasi, isang Diyos, isang persona lang yun. Hindi ganyan sa amin. Huwag nyo kaming tanungin sa paraan na parang isa lang ang persona ng Diyos kasi hindi namin tinatanggap yung kinikilala ninyo. Hindi lang Inyo yan, Brad kasi- Jando. Hindi lang Ha? yan. Isang Diyos, isang persona, isang paa. Sa inyo kasi, iba yung inyong unawa sa inyong kinikilalang Diyos. Hindi yan ang kinikilalang Diyos namin. Alam naman nyo yun. Na iba ang Diyos na kinikilala ng Islam, iba ang Diyos na kinikilala ng Katoliko. Kaya kapag kayo nagtanong sa amin patungkol sa Diyos, hayaan nyo kami sumagot at huwag nyo kaming ipilit dyan sa mindset nyo dahil never mangyayari na mailalagay nyo, lalo na kami, sa punto por punto, dyan sa mindset nyo. Yan ha? At kami ang magpapaliwanag sa Biblia namin, hindi yung libro yan. At hayaan nyo kaming sumagot kasi marami kaming viewers na mga Kristiyano. Kung ayaw nyong tanggapin, hindi namin problema yon. Ang sa amin lang yung aming mga viewers na iintindihan. Kaya kayo mga Katoliko na nanonood dyan, huwag kayong magtanong sa kanila. Kasi pag kayo nagtanong sa kanila, iba talaga tuturo nila sa inyo. At huwag kayong magmagaling sa hindi nyo libro, kapatid. No? Kahit kayo, hindi kayo papayag na paliwanagan namin kayo sa Quran ninyo. So kami magpapaliwanag sa libro namin. Biblia namin yan, bro. So kapag pinaliwanagan namin kayo, kayo maniwala kayo kasi sa amin yan, hindi sa'yo. Yung ginagawa mo, mas magaling ka pa sa may-ari ng Biblia. Hindi pwedeng ganun, bro. Brother Angel, wala pa akong nakatalakayang Muslim na talaga na ipahayag ang tunay na konteksto ng Biblia. Wala pa akong nakatalakayang Muslim na gano'n na etong sinasabi ng konteksto ng Biblia, ganito na pag tama ba ako, mali? Sasagot ka naman na, tama. Walang gano'n. Pag sila talaga nagbasa ng Biblia at sila yung nagpaliwanag, talagang mali talaga resulta. Kaya wag nyo kaming ilagay dyan sa mindset ninyo na ano yung unawa ninyo, ganun din kami. Sinabi ba ni Jesus, ako ang Diyos, ako lang ang sambahin ninyo? Ba't nyo tinatanong sa amin yan? At saka, Brother Jando, Hindi namin yan mindset. Brother Jando, sana itong kayong mga Muslim na nagmamarunong, wag kayong magtanong na kukontra sa panindigan nyo. No? Kasi kung kayo tatanungin, ayon sa aral nyo, na si Isa Almasin ay isang Mesiyas. Pero kung hahanapan kayo kung saan mababasa sa Quran, sinabi ni Isa Almasin, I am the Messiah, mangangamuti kayo niyan. Wala yan. Mangangamuti kayo niyan. Wala yan. Sinabi ni Isa Almasin, I am the Messiah, makikita niyo yan sa Quran nyo? Wala yan. Lahat ng debater na Muslim, sinagasaan na ni Sam Shamoun sa Amerika. Nangamuti na lahat sa kanya. Huwag kayong magtanong kung saan sa Biblia sinabi ni Jesus, ako lang ang Diyos, ako lang ang sambahin ninyo. Dahil sa inyong Quran, wala kayong mababasa na sinabi rin ni Jesus o Isa na I am the Messiah. Mangangamuti kayo niyan. Kaya wag sana silang gumamit ba dyan ng argumento ba na saan mababasa na sinabi. Huwag ganyan. Magtanong lang. Kung may mga tanong kayo about sa faith namin, magtanong kayo, sasagutin namin kayo. Hindi namin kayo iiwasan. Huwag yung lilimitahan nyo kami sa mga tanong, sa mga sagot namin. Nagtanong lang kayo Eto na. Salamat na tayo. Lagpas na tayo So ating unahin sa pasalamat ngayon si Brother Romel Palma. Brother Romel Palma, Romel Uilo. Ikaw muna pasalamat, bro. Salamat, bro. Ayan. Okay.
Yan, maraming salamat po mga kapatid. No? Bago po tayo magtapos, gusto ko munang ihatid ang mensaheng ito mula kay San Pedro. Ikalawang Pedro 3:15-16. Isipin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. I hope na yun ang tinatanggap. Kaya iyan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungang kaloob sa kanya ng Diyos. Isipin ninyong kaya yan. Sa lahat ng isinulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Mag-ingat po tayo mga kapatid sa paggagamit po ng Biblia. Kung hindi po tayo nakakaunawa nito, nako, lagot tayo dito. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga kapatid natin na tutok at nakasubaybay ngayon. Live tayo sa ating mong Facebook at YouTube. Patuloy po kayo sa pagsubaybay, pagsuporta. At sana po mga kapatid ay panalangin natin ang programang ito na lumago at lumago pa at marami pang maabot, Katoliko man at hindi Katoliko. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, magpakailanman. Back to you, Brother Janto. At saka ipapalala ko ang ating oras ay hanggang 10:00 lang. Baka sabihin na kasi, ayun, punto-punto, nahirapan, nagtapos na tuloy. Mali. Baka yung sabihin nila, ang punto-punto hanggang 10:00 lang. Kung lumagpas, ibig sabihin pinagbibigyan kayo. Huwag yung sabihin na, baka sabihin kasi na, ayun, na ano kasi, kaya ayun, nagbadaling magtapos. Ay, mali. Huwag ganyan ha. Huwag yung ganyan mga wordings, hindi maganda yan. Atin na may bigay ng mga yun kay Brother Romer naman ng Bukid noon. Brother Romer. Okay, Bro Jando. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Patuloy lang po kayo na mag-subscribe at mag-share sa YouTube channel po. At Ave Maria, good night, and God bless. Back to you, Bro Jando. Okay, ito naman ibigay ng mga yun kay Brother Wendell Talibong. Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Okay, Brother John Ray naman. Yes, Bro Jando at kanina nawala ako mga kapatid kasi yung anak ko may ang taas ng lagnat, tas pinapunta na pala nila sa doktor, may pulmonya pala tsaka UTI. Kaya medyo nagalala rin ako, no? At yun nga, kinakausap namin kasi hindi nga makatulog, ubo ng ubo. So, humihingi po ako sa inyo mga kapatid ng panalangin, no? Sana isali nyo sa inyong panalangin ang aking anak, no? Si tunay na Yesumar. Siya yung tunay na Yesumar. Hindi ako, no? Yesumar Lokagbo po. Sana maisali nyo sa panalangin nyo yung kanyang mabilisang pagaling. Kasi pulmonya daw nagka-pulmonya pala ang anak ko. So, medyo yun, hindi ko alam kung delikado. Hindi kasi ako nagka-pulmonya, hindi ko alam kung delikado ba yun o hindi. At yun nga, ang pangit ng ubo niya. Parang motor na hindi maganda yung tunog. Ganon yung ubo niya ngayon. So, try mo deliverance, bro. Ha? Try mo deliverance yung anak mo. Hindi nga ako marunong mag-deliverance pa eh. Tsaka, pwede ba yun? Nasa lang ako online? Hindi. Ay, yung anak mo. Nasaan yung anak mo? Nasa Pilipinas na. Pinauwi na namin kasi pinaaral na. Nag-aaral na doon. Ano sa Pilipinas pala? Oh, nag-aaral. Saan nag-aalaga doon? Saan yung mag-deliverance? O, kaya nga, walang marunong Pwede yan, i-deliverance mo online, Bro John Ray. Pwede ba, Bro Wendell? Sige, tignan ko na lang yung turo ni Bro Jando. Kasi dati, nung nag-deliverance ako, isang beses lang, nakalimutan ko na. Kasi hindi ko na inulit kasi nga, yun nga, yung sinakal ako pagtulog. Natakot na ako. Sige, at prepare lang siguro ako. Salamat, Brother Wendell. Iano ko muna yung sarili ko. I-prepare ko muna. Yun, no? Yun lang po ang panawagan ko mga kapatid. At ang advice ko lang sa ating mga Katoliko, pag may ganyang mga tanong,
Wag niyong anuin yung tanong nila na saan mababasa or wag niyo barahin niyo agad. Kasi hindi naman natin aral na kinakailangan mabasa no? Kaya para sa mga nanonood sa panahon niyo pag kayo nang tanungin, direktahin niyo agad kasi hindi naman natin aral talaga na kinakailangan basahin. Aral lang nila yan. Pero pag sila tanungin, mangangamuti yung mga yan. So, yun lang. Maraming salamat at naway yung pagpapala at biyaya ng Diyos ay sumaatin palagi mga kapatid. Papuri at pasalamat palagi sa Diyos at sa lahat ng mga kapuntos, sa aking mga kasamahan at sa lahat din ng mga kaabag. God bless all. Okay, at may bigyan naman niya kay Brother Angel naman. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat po sa Diyos, sa kanyang kalwalhatian kapurihan magpakailanman. Yes, bro, John B, sama natin. No? Yes, Sumar, no? Lokagbo, bro? Yes, bro. Lokagbo. So, yun po, no? Isama na rin natin sa prayer. Medyo pneumonia yan, no? Medyo ano yan. So, wag confess ka lang, mag-ano ka lang, wag kang matakot, deliverance mo rin yan, malaking tulong yan. So sa lahat ng mga nakikinig ngayon, maraming salamat din po sa inyo. Sana ma-share niyo po ito, no? Para sa ipagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Spiritual works of mercy po ito, no? Sabi ni Jesus, di ba? Napakahalaga nito. Ano sabi niya? Mag-ipon ng kayamanan sa langit. Kayamanan sa langit ito, mga kapatid, no? Hindi tayo sumusuntok sa buwan, no? Walang nangyayari dito, hindi po, no? Kayamanan ito sa langit. Akala ng iba, ba't kayo nagpupupuyat sa ganyan? Akala ng iba, ganun-ganun lang. Hindi po. Nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. Napakabuti ng Diyos. At muli pa, sa panghuli, no, pabaon bago tayo matulog ng Ebanghelyo, bago magtrabaho. Napakaganda sabi ni Jesus, no? Yung prayer daw na Ama namin, di ba? Lord's Prayer, nandun lagi yun. No? Patawarin mo kami para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. So baka may hindi ka pa napatawad na mga kaibigan, kamag-anak, patawarin mo na kapatid kasi araw-araw dinadasal natin yan. Kapag hindi ka pa nagpatawad hanggang ngayon, hindi ka sumusunod kay Kristo. Sabi ni Jesus, di ba? Ang salita ko hakatol sa inyo sa huling araw. So kasama yun, kapag hindi ka nagpatawad, hindi ka niya patatawarin. Baka baka masarahan ka ng pinto, kapatid. So sa lahat po na nakikinig ngayon, sana makapag-nilay tayo sa Ebanghelyo, pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, no? Let go, no? Forgive and forget na po para sa kapayapaan ng ating puso at kaluluwa. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Hindi na kita pa sa shout out, Bro John rin. Naiisip ko, religious, ano nga pala to? Baka magalit si Lord. Ayoko na magpasigaw. Sige, Bro Jando. Ako, watch out. Okay. Yung sabi ni Brother John Ray, tandaan nyo yun na kapag tayo ay tinanong nila na saan o basa, huwag kayo agad kakagat kasi hindi tayo Bible aloners na kailangan talaga pag-aral may mababasa. Hindi. Para lang ganito lang yan, ano? Halimbawa, sabihin ko, si Apostol Pedro merong asawa. Alam nyo, pag sinabi niyang saan mababasa na si Pedro merong asawa, kahit saang version pa yan, kahit anong talata pa yan, wala kang mababasa na si Pedro merong asawa. Alam nyo kung bakit? Kasi ang nakasulat sa Biblia, si Pedro merong biyenan. Ayan o, pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Pagdating niya roon, nakita niya ang biyenang babae ni Pedro na nakahiga at nilalagnat. Saan mababasa na si Pedro mayroong asawa? Walang talata. Kasi ang nasa Biblia, si Pedro may biyenan. At pag sinabing may biyenan, alam nyo na anong kahulugan yan. Meron siyang asawa. Bakit? Hindi siya magkakaroon ng biyenan kung wala siyang asawa. Kaya, hindi lahat ng ating aral kailangan basahin sa Biblia letra por letra. Kasi yung ating aral kasi minsan ay bunga
bunga ng ating pag-unawa ng mga talata na nasa Biblia. Yan. Sinabi nila sa nabasa ng Holy Spirit ay Almighty God. Meron. Eto, ang pag sa nagsinungaling ka sa Holy Spirit, sa Diyos ka nagsinungaling. Bakit? Kasi ang Holy Spirit, Diyos siya. At dahil Diyos siya, ang Diyos ay Almighty naman. Kahit saan mo naman tingnan na aspeto yan. Kung sinabing God, Almighty talaga yan. No? Kaya God, Almighty, edi, entonces, kung buuhin mo yung yung idea na yon, ang Holy Spirit ay Almighty God din. No? Almighty God din. Bakit din? Hindi marami kayong God. Hindi, persona. Kaya persona, huwag kayong sumakay sa kanilang mindset dahil ang kanilang mindset hindi yan ang ating mindset. Tandaan nyo yan. Ang kanilang mindset ay hindi natin mindset. Maganda ito kasi yung aming experience na ibabahagi namin sa inyo para kung sakali na kayo ang may katalakayan, alam nyo kung paano sila sagutin at alam nyo kung paano sila buweltahan sa mga rebuttals. Okay, maraming salamat po at closing prayer na po tayo para sa gabing ito. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.